maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yan. Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng Iglesia doon. Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Gus, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero bago man, yan pasalamat muna tayo sa umabot na po na 47 new subscribers. At doon sa mga datihang walang sawang sumusuporta, maraming salamat po. At ito invite ko kayo mga kasama Invite ko kayo sa ating community. Meron dyan sa tabi ng subscribe. Meron po dyan joint button. Mag-join na lang kayo kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Yan, maraming salamat po. At ngayon, meron tayong pag-uusapan mga kasama. Aba. Di umano, ito si Garma ay dinadawit ang pamunuan ng INC. Bakit? At sino nag-utos sa'yo? Ano kinalaman ng INC? Sa mga statement mo? Grabe, no? Kasama ba yan sa script? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Kaya ito, tayo ay mag-reaction base po dito sa mga video. Hantayin nyo sa dulo ng ating video mga kasama. Makikita nyo bakit paano dinawit ni Garma ang pamunuan ng INC. Hindi ho maganda ang ginagawa ni Ate Garma rito Oo. At wala ka pang matibay na ebidensya para idawit at sino naman ang nag-utos sa'yo, di umano? Yun ang tanong. Pero bago yan, pwede natin papasukin ang usapin muna dito kay Senador Bato sabi rito, Senator De La Rosa hinamon ang Quadcom na ilabas umano'y ebidensya sa reward system So abangan nyo yung video natin patungkol doon sa reward system na sinasabi nila at isang general na po ang dating general ang nagpatunay na walang reward system na nangyari. Ipasok mo dito. Ano ba meron dyan? Ano meron General Bato? Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung mga sinasabi dyan patungkol sa usapin na yan? Ipasok mo. Hindi nangangamba si Senador Ronald Bato de la Rosa sa alegasyon na ibinabato sa kanya mula sa pagdinig ng House Quadruple Committee. Partikular sa sinasabing partisipasyon niya sa reward system sa War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Nooy PNP Chief at kay Senador de la Rosa, malinis ang kanyang konsensya. Ilabas sila ng evidence dahil paano kung maka-counter kung hindi ko alam kung anong evidence hawak nila. Hindi ko alam talaga kung ano yung hawak nila na evidence. Kasi kung ako tanongin ninyo, I don't think meron siyang evidence against me. Dagdag pa ng senador, wala rin problema sa kanya kung makuha ng International Criminal Court ang Quadcom hearing report. Yun naman talaga yung kanilang purpose niyan. Bakit sila ginagawa yan? So yun that's a convenient excuse na hindi mapipigilan, no? That's a convenient excuse. Bahala na sila. Anyway, sila man yan. Trabaho mo nila yan. Then, hayaan mo na sila kung anong gusto lang gawin sa trabaho nila. Sinabi ni Quadcom Co-Chairperson Congressman Robert Ace Barbers noong Martes na hindi nila isusumite sa ICC ang findings ng panel kaugnay sa mga umano'y human rights violation sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sand. So itong usapin na to sa Quadcom na yan, nabanggat ni Katunying yan sa video na yan lumabas na siya mismo ay hindi na naniniwala base sa video na napanood natin at na-reaction natin. Sinabi niya ron na itong mga ito ay hindi na siya naniniwala. Bakit? Kasi naman, wala namang matibay na ebidensya at saka ang tagal na ng hearing di umano. No? Ang sabi nga niya ay umabot na ata, umabot na ng siyam na beses na hearing hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Bakit?
Ang tanong bakit? Eto bibigyan ko lang kayo ng isang example, mga kasama. Saan ba nagsimula yung video, yung investigasyon? 'Di ba kay Karma? Oo, kay Karma. So anong nangyari ngayon? Nagsanga-sanga na. Dahil sa kagustuhan nitong mga Quadcom, ano ba? Quadcom. Oo, dahil sa kagustuhan nila to na sirain ang pangalan ng Duterte, ito na. Napunta na ngayon sa EJK, napunta na ngayon sa meron silang meron silang gusto na may pasukin bagong teleserye na naman Patungkol naman ito doon sa budget, intelligence fund. Yun daw ang ipapasok nila by this coming November. Sabi sa isang news, di umano. Kaya ngayon nagtataka tayo, at pati yung mga kababayan natin nagko-comment na ngayon dito, bakit? Pati ba naman yun nakalipas na uungkitin? Ang usapin lang naman dito ay yung kay Garma. Ngayon nagsanga-sanga na. Ito na, magsasalita na ang Pangulong Duterte. Nako po, ito na. Makinig kayo mabuti mga kasama, para mamaya mapag-usapan natin kung bakit na humantong dito sa usapin na to. Ano ba ang punot dulo? Kasi malakas pa rin. Ang pangalang Duterte. Namamayagpag pa rin. At isa pa, siyempre, 2025 midterm election. Ang target nila ay pabagsakin di umano. At siyempre, may pambato sila sa Davao diba? Sino ba? Kung kilala nyo, isang kongresista. Blind item na natin to. Maganda ito manamit. Marami din itong mga alahas. Kilala nyo na kung sino siya. Yun ang makakalaban ng ating dating Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, pwede may pasok mo. Ano ba dyan? Pasok? Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan nang yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na wala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Tama. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala lamang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Tama. Pero hindi ko sinasabi na sila di ako pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we will be justified in killing them, and that is one problem solved of the day. Totoo yan. So Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras doon. Di aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president,
I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Oh, yun. Okay. Yan ang ipagbilid ko sa taong. Papatayin talaga kita. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Hindi naman ito mga Amerikano. Mga mestizo lang to kasi ang nanay South American. This is this. Yung pagka-Pilipino ko, ibigay ko sa mga anak ko. Alright, Mr. President. So ito mga kasama, no? Reaction na natin ang sinabi ng dating Pangulo. So, hindi po siya, matatakot umattend dyan kung sakali pong ipatawag siya dyan sa kamera. Alam niyo bakit? Mas marami po ang nangingibabaw na mas mabuti po ang nagawa ng kumpanya niya. Mas marami ang naniniwalang Pilipino. Kaya nga sabi niya kung walang naniniwala sa akin, kung hindi mabuti yung ginawa ko, I'm willing to step down. Pero dito sa sitwasyon na ito, nakikita natin, nararamdaman na natin mga Pilipino, kayo na po mismo sa sarili nyo. Yung war on drug po, napakaganda na nangyari sa atin. Diba? Huwag niyong itatanggi yan. Kahit po si Katonying, sinabi yan. Ang sabi ni Katonying, yung lugar namin, tumahimik. Diba? Marami po ang nagko-comment, marami ang nagsasabi, kahit naman po ibang lahi. Meron akong kakilala, sabi niya, bakit ngayon? Bakit ngayon? Ang gulo na naman dyan. Samantalang yung dati, sikat na sikat si Pangulong Duterte. Yung lalo na pag mga ganyan, lalo na yung mga taga-UAE, merong vlogger doon, tsaka yung taga-Saudi na vlogger. Tinatanong sila, kilala nyo si Duterte? Oo, kilala namin yan. Magaling na presidente yan. Kaya nga, sinasabi natin na kung ang sabi dito, kung ang mga tao ay hindi naniniwala sa akin na maganda ang naging naging epekto ng war on drug, o kung pangit, bababa ako. Maganda, mas marami ang nakaka-appreciate kaysa doon sa pangit. Kasi sabi nga natin, isipon tayo kung ikaw ay gumagawa ng kalokohan, ayaw mo sa ganyan, di ba? Ayaw mo sa war on drugs. Pero kung ikaw ay tahimik na mamamayan at wala ka namang ginagawang kadurubuhan sa buhay mo, bakit ka matatakot? Wala ka namang tinatago. Kung ikaw may tinatago, yun! Ikaw ang dapat matakot. Pero kung wala, ayun, ay maganda. Malaya ka makakapunta kahit saan mo gusto. Ngayon, parang nakakatakot na. Samot-saring mga balita na ngayon nangyayari, hold-upan. Agaw motor. Diba? Hold up ng mga restaurant. Merong binubugbog na bata na naman. Diba? Kidnap, mga ganyan, di umano. Nawawalang mga bata. So ito lang ang masasabi lang natin na hindi po kami parang paano ba sabihin to, no? Kami po ay tuwan-tuwa. Sana nga po bumalik ulit bumalik ulit yung ganong implementation. No? Sana gawin ulit. Namimiss na namin. Ito bibigyan ko naman kayo ng slide. Patungkol naman ito dito. Bakit dinadawit nito ni Ate Karma? Meron siyang statement na binasa doon na mayroong sangkot di umano, according to her. Kaya ibibigay na natin yung slide para doon. Kayo na po ang bahalang manood at i-analyze nyo kung bakit nasabi to ni Karma. Katonying, ipasok mo. Ano ba meron? Ngayon, eto po ang iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager
Garma, Yan na. ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin. Yan. Sapagkat may mga nababasa kasi ako dito eh. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016. Sabihin, hindi pa presidente si Duterte. Yan na. Baka sigurado panalo na siya. Pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya'y police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya Okay, nga sa Davao. minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya kung totoo man 'yon na kumuha ng police officers na mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yon na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. So eto na mga kasama ha. Oo. Kay Katunying na mismo nagsabi no. No may mga pagkakataon way back in Davao, mayor pa siya. So may pagkakataon na hindi ibinuboto ng iglesia si Mayor Duterte. Panahon noon So ngayon, paano papasok ang pangalan ng INC? Ha? Hindi nga binoboto si Pangulong Duterte. Kaya nga nasasabi dito ni Katunying, nagawa-gawa lang ni Garma ito. Diba? Kaya, naku, mag-isip-isip ka, Garma. Naku, mahirap po magbanggit ng mga pangalan, lalong-lalo na, at tayo nagre-reaction lang to. Binabase lang natin kung ano yung sinasabi dito. Binabanggit lang natin, binibigyan lang natin ng isang reaksyon. So, according sa video na napanood natin, no, yung statement ni Ate Garma, ay gawa-gawa mo lang, Ate Garma. Ang sabi ni Katunying, may pagkakataon hindi binuboto ng Iglesia ni Cristo si Mayor. Ibig sabihin, parang ang nangyayari, walang access si Mayor sa mga iglesia. Ngayon, paano mo nasabi, Ate Garma, na ganun nga, na nagbabanggit ka ng isang religious group, o member ng religious group, nagbabanggit ka, at iko-connecta mo. Iko-connect. Parang pinapasok mo sa nagbanggit ka na. Ito na, simulan mo na. Ito ang mahirap ngayon. Katunying, pasok. Pangalawa. Pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia niya, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa ang police officer, si Garma mismo, sabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yan. Mga kababayan. Ulitin natin. Si Katunying, hindi niya rin maisip at yung mga iglesia, hindi rin nila maisip kung bakit sinama ni Ate Garma ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ulitin natin pasok, Katunying.
mga kababayan. Bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong sa iglesia, opo. Meron pong ganong tuntunin sa iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag ka may, halimbawa, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma eh. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo nang isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh kasi pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman. No? Yan ang sinasabi ko. Walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, halimbawa, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Tama. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon, halimbawa lang to sample ko lang si Congressman ako, sabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Kaya nga Katunying, nagtataka na rin tayo. Oo, nagtataka rin yung mga ating kababayan, bakit nabanggit ang pangalang diyan sa statement. Oo. Woo. Minsan, pag gagawa kayo ng statement, lalo na kayo, nadyan kayo sa yung pelikula nyo yung script nyo yung ayusin nyo. Kagaya na to. Hindi ho biro, yung nababanggit na pangalan. Hindi ho biro yan. Kagaya na sabi ni Katunying, unang-una, bago ihayag yan, bago ipabasa yan,
kay Garma via live telecast o via live hearing, alam na po nino. O, alam na ng abogado yan. O, nabasa nyo na rin yan. Dapat, nag-comment na kayo doon. Kagaya nga sinasabi ni Katunying. O, kung nabasa nyo na to, dapat, huwag nyo nang, gawin nyo kung sino. O, miyembro lang siya. O, miyembro ng Katoliko. O, miyembro, hindi yung, ayun na, according to the video lang, ha? O, tuloy mo, Katunying. Religion, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Yun ang tanong. Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, no? Para naman kayong ipinanganak kahapon. Anyway. Basta, yun lang ang tanong natin. Bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Oh. Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yun? Anyway, maraming salamat po sa inyo, mga So, dito kababayan. sa vlog ni Katunying, ay yun nga, sabi nga natin, bakit kailangan banggitin ang pangalan gano'n at isama sa statement. So medyo masakit din sa loob. Kalooban, hindi lang po si Katunying, buong pamunuan, buong membro, kahit sino naman po, makakaladkad ang pangalan. Lalo na sa issue na ganyan. Aba, hindi po makatuwiran yun. Kaya nga sabi natin, i-like nyo yung video, i-share nyo yung video para naman makarating ito sa mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, at kung sa mga kamag-anak ko sa ibang bansa. Kaya ito na hanggang sa muli mabuhay kayong lahat. At syempre, mag-comment kayo kung ano yung saloobin nyo, reaction. Ayan, maraming salamat, mabuhay kayo lahat. Bye-bye!